Nanawagan ang pamilya ng isa pang drug war victim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan silang mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanyang anak. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Matapos maaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity, posibleng maharap sa kaso sa Pilipinas ang mga pulis na naging bahagi ng war on drugs. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na tumatayo ring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, irerekomenda niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis. Pag-aaralan, pero yes, I would recommend filing charges. Bukas na bukas para yung domestic courts ay mag-entertain ng katulad ng mga charges at doon sa mismo kumanabit ng gatilyo o kaya doon sa mga chief of police. Ayon kay Conti, hangarin ng ICC na usigin ang pinakamatataas na opisyal sakaling hindi ito kayang panagutin ng justice system ng bansa na magbibigay daan naman para mapanagot sa mga lokal na korte ang kanyang mga tauhan. Para sa isa pang abogado ng EJK victims na si Attorney Nery Colmenares, bukod sa mga pangkaraniwang pulis, ay mas dapat ring kasuhan ang mga pulis general na nagpatupad ng war on drugs. Ayon kay Colmenares, hindi sila makapagsampa ng kaso noong panahon ni Duterte dahil dinodoktor umano ng mga pulis ang mga biktima. May isang bata, for example, na binaril, sa kilikili pa tinamaan, pero nang lumabas ang death certificate, bronchopneumonia. So paano ka magsampa ng kaso sa korte laban sa pulis? Ang sasabihin lang ng korte, hindi pala pinatay yung anak mo. Naroon pa rin ang takot na naramdaman ng mga naulilang pamilya, lalo na't aktibo pa rin sa serbisyo ang ilang pulis na dawit sa EJ case. Kwento naman ni Dalia Cuartero, ina ng drug war victim na si Jesus Cuartero. Sinubukan nila noong magsampa ng demanda sa tulong ng Commission on Human Rights. Ngunit hindi ito umusad dahil walang gustong tumestigo. Gusto po sana namin manawagan kay Mr. President na sana mabigyan kami ng pagkakataon, mabigyan din ng pananagutan ang mga kapulisan. Hindi lang si Mr. Duterte. Sila Mr. Bato de la Rosa, yung mga general na isa sa nagpatupad ng tukhang. Bukod kay Duterte, kabilang din sa mga idinadawit sa kaso sa ICC ay ang mga dating PNP chief na sina Ronald Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Ilan naman sa mga nakonvict na sa extrajudicial killings ay ang 3 pulis Caloocan na pumatay kay Kian de los Santos. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa.